mukhang I'm sure nabalitaan niyo na. I'm sure. Nabalitaan niyo na, guys. Oo. Nilaglag eh. Laglagan, guys. Oo, laglagan. Laglagan ang naganap. Si Lieutenant Colonel Jovi Espenido. Oo, yun nangyari. Ano nangyari? Sinabi niya. Siya mismo, sinabi niya mismo. Sinabi niya mismo. De La Rosa order for Albuera drug cleanup meant killing suspects. Ayan na nga pa sinasabi natin. Kaya pala maingay. Oo. Kaya pala maingay si Bato, guys. Oo. Grabe. Ang sabi niya, ang instruction lang, tulungan mo ako, Jovi, at saka si President Duterte about this war against illegal drugs. So, dapat galingan mo, ha? Ikaw ang i-assign ko as Chief of Police ng Albuera. So, dapat mawala na yung mga drugs sa Albuera. So, Your Honor, sila natandaan ko. Oh, nung tinanong siya, kung anong ibig sabihin nun, removing illegal drugs, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun ay killing people. Ay! Mag-shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, na Belgium, ay pwede kayo magpadala ninyo maribenta sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app, gawa kayo ng account, lagay nyo yung bank account details nyo at pwede kayo magpadala sa GCash, sa mga pawn shops at iba't ibang mga bangko sa bansa. At kung gagamitin nyo pa kayong promo code na Coach Jared sa inyo pong unang padala ay makakuha ng karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Okay. Alam nyo mga Coach Jared, mas gusto kong mapanood to eh. Panoorin natin. Medyo mahaba lang ha, 18 minutes. Oo, siguro hindi na ako sisingit ng mga comment ko dito. Pero let's see. Baka hindi ko mapigilan eh. Okay, panoorin natin. Po ninyo dito sa inyong affidavit, kayo po ay dating Chief of Police ng Albuera, Leyte. So bilang Chief of Police po ng Albuera, Leyte, ano po ang inyong mga naging duties doon? Pardon, Mr. Chair, Your Honor. Bilang Chief of Police po ng Albuera, Leyte, ano po ang inyong naging duties doon bilang Chief of Police? Number one, to disband the Kerwin Espinosa drug groups, Your Honor, Mr. Chair. Espinosa. Okay. Pinatay na yan, di ba? Dito Pinatay yan. Patay na yan, di ba, si Kerwin Espinosa? Sa ano yan eh, sa kulungan siya pinatay eh. If I'm not mistaken, alam ko patay na si Kerwin Espinosa eh. Sino yung pinatay? Si JB Sebastian pala yun. Sorry. Si JB Sebastian pala yun. Yung pinatay. Si JB Sebastian pala yung pinatay. Sa loob ng ng Bucor. Nung si Bantag ang nung si Bantag ang bantay. Anyway, tuloy natin. Yung tatay. Okay. Ito po sa inyong affidavit, number 4, page 1. Sabi po ninyo dito, kayo po ay personally handpicked by former PNP Chief Ronald Bato de la Rosa. Ito po bang PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ay siya rin pong si Senator Bato de la Rosa? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Alright. So, ang tanong ko po, ito po ba ay, sabi po ninyo dito, PNP Chief Bato told me this in a phone call after he introduced himself to me. So, ito po ba yung first time na nakausap po ninyo si then PNP Chief Bato de la Rosa? Yes, Your Honors. Hindi pa rin po ba ninyo siya nakakaharap noon personally? Hindi Prior pa. to the call? Hindi pa, Your Honors. So, ito po yung kauna-unahan. Yes, Okay. Your Honor. So, normal procedure po ba yon na ang isang chief PNP direktang tatawag sa chief of police? Hindi po ba, di ba, may ano po yan? May What happened? tinatawag po tayong chain of command.
Yes, Your Honor, Mr. Chair. So ito Sorry. po ba normal procedure? Hindi normal, Your Honors. Hindi normal yung Yes. pagtawag po sa inyo ng diretso Yes, ni Your Chief Honor. PNP Bato de la Rosa. Yes, Your Honor. Bakit po ninyo nasabi na hindi po normal? Kasi mostly naman, Your Honors, for my how many years in service, ang assignment talaga through sa documents na dala sa inyo na ikaw ispinido sa personnel na ikaw na-assign na doon. So mayroon kang order, you must report to your new assignment to avoid owl. So paano nyo nasiguro na yung kausap po ninyo sa telepono si Chief PNP Bato de la Rosa? Hindi po ba kayo nagtaka? Bakit ang isang Chief PNP ay diretsyon tumawag sa inyo? Your Honor, to tell here the truth, kung ikaw tawagan ng Chief PNP, hindi magtaka, Your Honors, because masayahan ka. Ma-impress ka na ikaw, ang liit mo, major ka lang ang rango mo, tinawagan ka ng Chief PNP. Nagpakilala naman siya, Your Honors, na siya si Chief PNP. So, first-hand bagong information meeting ngayon. to. Tapos, yung mayor na sa tabi niya, na nag-request, nakakilala ko, Your Honor. So, nung time po na tinawagan kayo, at that time, ang rango po ninyo is major. Major, yes. Pas major. Tama po ba? Major, Okay. yes, Your Honor. So, nung kayo po ay nagkausap ni Chief PNP Bato de la Rosa, ano po yung mga specific instruction niya or marching order po sa inyo? Ang instruction lang na tulungan mo ako, Juby, at saka si President Duterte, about this war against illegal drugs. So dapat galingan mo ha. Tara. Ikaw ang i-assign ko as Chief of Police ng Albuera. So dapat mawala na yung mga drugs sa Albuera. So Your Honors, yun yung natandaan ko. Meron po ba siyang sinabi kung paano mawawala ang mga drugs sa Abuera? Any specific instruction? Your Honor, Mr. Chair, ang police, Yan na. isa lang ang word, general word na ibigay. Lahat alam na namin ang isang meaning din. Ano po yun? Pag sabi na mawala, kasali na yung mamatay. Oh. Mamatay. That is very obvious for us, an officer, So pag Your Honor. sinabi po sa inyo na mawala, ibig sabihin, mamatay, tao po. So, by all means, Your Honor. By all masasabi means. ko. Yes. Okay. Medyo ano lang, no? Comment ko lang. Subjective kasi yun eh. Kung, let's say sa court, sinabi na, understood na sa amin lahat yan pag sinabing mawala, sabi mamatay. The opposing counsel can say, are you sure? Paano pag meron akong witness, sasabihin, hindi yun ang ibig sabihin yan. Pag sinabi mawala is the vernacular. Kasi mawala lang. Ganun. Tsaka yung instruction kasi, ang sabi is mawala yung illegal drugs. So we don't know what that means. So, I'm just trying to play the devil's advocate, no? So let's see. I mean, we're still 4 minutes into the video. Baka mapaliwanag niya yan. Dito po sa inyong affidavit, sinabi po ninyo, nagpunta po kayo doon specifically at to disband the group of Kerwin Espinosa. Tama po ba? Yes, Your Honors, Mr. Chair. Okay. Ano pong klaseng group ito? Yung kay Kerwin Espinosa? Espinosa Drug Syndicate, Your Honor. Drug Syndicate. Yes, Your Honor. Okay. So, paano po ninyo nagawa na sabi po ninyo kanina, 18 days? Yes, Your Na Honor. disband po ninyo. Galing. Paano po ninyo nagawa yan? Nung ako na-masahin sa Albuera, Your Honor, Mr. Chair, kaugalian ko talaga yung kausapin yung mga pulis nandoon, assign. Kasi nung dumating ko 2 days after, nag-request ako kay Mayor na magpunta sa akin para mag-surrender. So, ang sabi ng mga police non-commissioned officer, yung mga sarhento, na magpa-relieve sila kasi takot sila na ako ang hippie, na talagang madadali si Kerwin kasi alam nila ang prinsipyo ni Espinido, Your Honor, Mr. Chair. So, silang ang sinabihan ko muna na ito, totoo na tong trabaho natin. Samahan niyo ako para matapos ang problema taga dito kayo sa Albuera. After 2 days, Your Honor, Mr. Chair, na
pakinggan ko na lang through sa media na si Mayor Espinosa nag-surrender sa Camp Crame direct kay si PNP De La Rosa. At ako naman, Your Honor, Mr. Chair, may mga information na may bibinta pa ng drugs because 2 days pa ako doon Si dumating Kerwin. sa mansion ni Kerwin Espinosa. Yun ang first ko na nagbaybas tayo ng malaking baybas natin na mga right hand talaga ni Kerwin Espinosa. I have here, Your Honor, Mr. Chair, sa accomplishment report ko sa Albuera since pagdating ko at sa pagkatapos. Sir, ang binabanggit po ninyo, ang sumurrender po is si Mayor Espinosa. Yes, Your Ang Honor. binubuwag po ninyo si Kerwin. So, si Mayor Espinosa po ba ay ama ni Kerwin? Tama po? Yes, Your Honor. Okay. Bakit po si Mayor Espinosa ang sumurrender, hindi po si Kerwin? Ibig niyo po bang sabihin, magkakontsaba po yung mag-ama sa drug trade? Yes, Your Honor. So, magkasama sila. Magkasama sila, Your Honor, Mr. Chair. Okay. So, sabi po ninyo dito sa inyong affidavit, meron po ditong si Mayor Espinosa may sinubmit na affidavit o may in-execute na affidavit at may kasama po itong ledger and at the same time, ito po ay video recorded. Tama po ba? Yes, Your Honor, Mr. Chair. So, nasaan na po itong affidavit, ledger at saka yung video? Yung iba na reproduce natin, Your Honors, because we filed cases to DOJ, Ombudsman, RIAS, NIAS, sa lahat ng mga protector. But actually, ang lahat ng original na file, folder sana natin, Your Honor, ibinigay turnover ko sa provincial director namin at the time, Colonel Simborio. Brigadier General na ngayon, Franco Simborio, Your Honor, because I always going to relieve sa Usamis na. Please wrap up, Congressman Chua. Thank you po. So napansin ko po kasi dito sa inyong affidavit, unang-una tinawagan po kayo ng personal ni General Bato. Sabi po ninyo dahil kayo handpick. Dito po sa number 6 ng affidavit ninyo, sabi ninyo, si Chief PNP Bato po ay tinurn over sa inyo si Mayor Espinosa. And then, dito rin po sa sa number 12, page 3 ng inyong affidavit, sabi ninyo, I personally reported to PNP Chief De La Rosa at his office in Camp Crame. Yes, Tama Your po Honor. ba? Okay. So, lahat po ba ng galaw ninyo, diretso po ninyong nire-report kay former Chief PNP Bato De La Rosa? Yes, Your Honor. Hindi lang kay Chief PNP, Your Honor, pati sa Presidente. Direct ako mag-report. Diretso Oh, kayong nagre-report kay interesting. Presidente at saka kay... Kay Chief PNP De La Rosa, Your So Honor. yung Presidente po Pasabog. pinag-uusapan po natin, si President President Duterte, Your Honor. Duterte. Yes, Your Honor. So pag nag-report ko po kayo kay President Batot, nagre-report din po kayo kay Presidente. Tama po ba? Hindi, mas marami mag-report ako sa kay Presidente Rodrigo Duterte. What? At diretso Your po kayo Honors. nagre-report. Ah. Normal po ba ang isang, Ooh. at that time sabi ninyo, major kayo, normal po ba yon na yung isang major, Hindi diretso normal yun. nagre-report po sa kanila? Again, hindi. Hindi Your normal Honors. yun. Hindi Okay. normal. So, ibig sabihin po, kayo po ay kumukuha ng instruction directly from the President and Chief PNP Bato. Tama po ba? Yes, Your Honors. Ay, shucks. That's it, Mr. Chair. Thank you, Congressman Shucks. Chua. The next to interpolate is Congressman Ando Waminal. You're recognized. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, our resource person today is a man I previously worked with. He was my first chief of police when I was the mayor of Usami City. So I move, Mr. Chair, that I be allowed to address our resource person directly. Please proceed. Thank you, Mr. Chair. Colonel, magandang araw po. Magandang araw. Nabasa ko po ng maigi ang the same affidavit na binasa at kinumpirma ni Congressman Joel Chua. May tanong lang po with regards to your assignment in Usamis. Sinabi niyo po that it was PNP Chief Bato
who tasked you to dismantle the local drug kingpin by all means necessary. Yan na. And that supposedly Ayan na. to neutralize or eliminate the target. Dito din po sa affidavit ninyo, sinabi niyo po na si Mayor Aldong Paruhinog nag-report sa inyo na itong lahat ay politically motivated or he is being politically persecuted. May tunong lang po, aside from PNP Chief Bato, may ibang tao po ba na nag-order sa inyo na i-dismantle yung drug group in Uzami City? Meron po bang local officials or other personalities involved? Or was it only Chief PNP Bato and the former president? It was only Chief PNP Bato de la Rosa, Your Honor, who gave an order. Wala si Presidente. Di ba to lang? So wala pong iba. It was Chief PNP Bato. Yes, Your Honors. So, Sinabi Osamis. niyo din po na tinawagan kayo ni Chief PNP Bato. The same question with Congressman Chua. Paano niyo po na-confirma na yun si Chief PNP Bato ang tumawag sa inyo? Number one, Your Honors, siya ang tumawag, nag-introduce sa kanyang sarili na siya si Chief PNP Bato at saka nagsabi siya na sa katabi niya, nandito si Mayor Johnny de la Serna na nag-request. At saka right after na mag-usap kami, Your Honor, Mr. Chair, binigay niya yung cellphone niya kay Mayor Johnny de la Serna in which si Johnny de la Serna, incumbent mayor ng Albuera, ay kaibigan ko. So alam niyo na po yung boses ni Chief PNP Bato. Yes, Your Honor. Nagpakilala. Colonel, Okay. sinabi niyo din po sa paragraph 18, in police language, it included neutralization or elimination of the target. Pwede po ba nating i-expound? Ano po ibig sabihin ng neutralization or elimination? Pwede po natin klaruhin? Ano po ibig sabihin nun? Yun, sinabi ko, Your Honor, Mr. Chair, pag neutralization, it is very common for the officers na isa lang din ang meaning. No? By all means, ikaw na ang bahala ang operatives or ang frontliners or ikaw ang nag-implement ng istasyon or search warrant or warrant of arrest. So does that include, Colonel, na ang pagpatay sa target? Kasali na, Your Honors. Kasali So, na. Okay. kumbaga, parang sinasabi niyo po na yung order ni Chief PNP Bato to eliminate ay the same as saying patayin ang target? Your Honors, Mr. Chair, I understand you if allow me you- to not to answer that question, Your Honors. No, maiipit siya eh. Senador pa si I understand, Bato eh. if you will not answer it, Colonel. Sinabi niyo po sa inyong salaysay na na-establish nyo in 2 months na yung droga na yung illegal drug supply in Ozamis ay nanggagaling sa Paruhinog crime family. Paano nyo po ito na-establish, Colonel? Your Honor, Mr. Chair, I've been assigned in Ozamis mid of December. I talked to the siblings, the mayor, the Paruhinog family. To this, after I assume as a chief of police in that city, telling them what really I want to do, I want to have from them, na gusto ko, Your Honor, Mr. Chair, na isurindin nyo na lang lahat para makauwi na ako sa Leyte. But then, sabi nila, politika yon. Pinapabayaan ko for 2 months, Your Honor, Mr. Chair, na magtrabaho ang Paruhinog because before I assign in Ozamis, I've heard a lot na dalawa ang PNP, dalawa ang LTO. Ang PNP, that means ang isa, Philippine National Police, yung isa, Police ni Paruhinog. Yung LTO naman, Land Transportation Office, yung isa, Lawis Transportation Office. Pag PNP,
lahat ng mga huli sa pulis natin, PNP, na Philippine National Police, i-turn over sa pulis ni Paruhinog. Okay. So doon ang transaksyon. Kung ikaw naman manawakawan ka ng mga sasakyan, doon ka magpunta sa pulis ni Paruhinog sa office ng tinawag nila na Lawis Transportation Office para magbigay ka ng Doon mo tira. tutubusin. Nalaman ko na yung Ayun. lahat for 2 months na sila lang ang nagtrabaho. Manghuli sila for citizen's arrest. Pinoprove ko, Your Honor, Mr. Chair, na totoo talaga yung sinabi nila na 2 pulis PNP sa Usamis, 2 ang LTO. Nung last, Your Honor, Mr. Chair, na tinuturn over nila sa akin na mag-asawa, a couple, na nagsasalita na sa amin na, Sir, planted sa amin ni Mayor. Kasi kami nagbibinta, Sir, pero nung malaman namin na ikaw na ang na-assign dito, nagpunta na kami sa Marawi. But we observed, Sir, na hindi ka man ang huli. So, bumalik kami dito para magbinta. Pero Marawi ang source namin. Nagkataon, Sir, na wala na kaming item, yung Asia Boy, Your Honor, Mr. Chair, pinantiran kami ni Mayor para lang mahuli. So, at the time, Your Honor, Mr. Chair, pinuntahan ko na si Mayor sa opisina, sinabihan ko na stop na lahat ang operasyon ninyo. Okay. Ako na ang magtrabaho, Your Honor, Mr. Chair. So, Colonel, in short, nag-imbestiga kayo ng maigi at you were convinced that the Paruhinog were really into the drug trade. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Grabe, no? Politics in the Philippines. It's really like that. Grabe. Ibang level yun, eh. Pero alam nyo, mga kotsero, dito, makikita natin yung connection. As in, very plain eh. Very plain yung pagkakasalita eh. Ni Espenido. Wala kang walang room for misinterpretation eh. Pwede mong It is what it is. Wala tayong magagawa. Yun na yun. 'Di ba? Involved si Bato, involved si Digong. At ang nag-utos daw kay Espenido to neutralize the drug trade saan ba to? Sa Misamis ay si Bato. Hindi lang yon, mga kotsero. Nagre-report siya diretso kay Digonggong. Matindi. Yun na yun. But again, mga kotsero, that's a testimony of one person. Diba? Ang maganda dun kasi, mga kotsero, yung testimonya niya is first-hand information. Hindi niya nakuha kung kanino. Hindi ito katulad ng mga nauna sa hearing. Na same hearing, this is the Quadcom meeting. Hindi ito katulad ng mga nauna na parang narinig ko sinabi ganyan, narinig ko kay ganito, ito daw yung ginawa, narinig ko. Second hand information eh. And sa court, that will be treated as hearsay. Hearsay lang 'yun. Walang chismis kumbaga, ganun. Hearsay lang 'yan. Pero yung testimonya ni Espenido, first hand information yan. Nakausap ko si Bato de la Rosa. Paano mo nalaman si Bato de la Rosa? Nagpakilala po siya, sir eh. Nagpakilala po siya eh. Siya daw si PNP Chief Bato de la Rosa. Di pa siya senador nun eh. Nagpakilala po siya eh. Kasama pa niya si Mayor. Nagpakilala eh. Hindi lang once, but twice. Sinabi pa niya, lagi ko po nakakausap si Presidente. Nagre-report po ako kay Presidente. Imagine, major ka lang. Well, may posisyon na ang major. Pero, major, kakausapin mo yung Presidente? What? Really? Saka? What? Nagre-report. Major ka, reporting ka sa Presidente? What? What the hell? So,
this goes to show, mga kotse, of course, si Bato will deny all allegations. Well, wag na natin, nagdabas siya ng statement niya, na dinideny niya allegations, etc., etc. Wag na natin, pag-usapan yon, given na yan. But, I mean, think about it. I mean, seriously, think about it. Bakit bakit isusugal ni Espinido yung kanyang karir? Para lang kay Bato. So, mga kotsero, mukhang he's really in the know. Meron pang ang balita wait, di ko na isama kanina. Meron pang ang balita na yung illegal drug trade, merong yung kinonfirm din ni Espinido yung bayaran, quota. Kinonfirm niya yung yung quota. Ito. Hindi lang ito isang tao na lang ang nagsasabi. Hindi lang isang tao na ang nagsasabi. Mga kotsero, again, una nating narinig yung kumpirmasyon nito. Well, una nating narinig to kay former Senator Antonio Trillanes. Medyo duda pa nga ako nun eh. Nagulat na lang ako, sinabi niya si Leonardo eh. Ay, hindi. Basta Colonel Leonardo something. Tapos, nung previous hearing ng Quadcom, meron dalawang preso, di ba? Meron dalawang preso na pumatay sila ng tatlong Taiwanese yata. Tatlong Taiwanese. Tapos meron daw kasing 1 million na reward na 3 million pala, sorry. Kasi 3 million kasi 1 million per head. So, meron silang 3 million dapat na reward pero hindi ibinigay sa kanila ng buo. Tapos sobrang sama doon ang loob nila kaya nagsalita na sila ngayon. So, yun yung pangalawa. Ayan, si Leonardo Karamat. Ayun yung pangalawa. Ito, pangatlo na. Pulis pa. Pulis pa yan. Police were required to visit 50 to 100 households of suspected drug users and traffickers a day and were rewarded 100,000 for successful drug busts during the Duterte administration. Alam nyo, mga kotsero, ang kailangan na lang dito, documentary evidence. Meron ka ng testimonial eh. Dokumento na lang. Ebidensya na nagkaroon nga ng transaksyonan. Of course, mahirap mahirap patunayan yun. Pero, if you get enough witnesses na magsasabi, or makakuha sila ng witness, kahit 3 lang, 3, 4, 5, sabihin nila, ako, pulis, nung panahon ni Digong, nakakuha ako ng pabuyang 100,000 kada drug bust. Tapos may patay. Pasabog yun, guys. I confirm that there was a quota and reward system in the implementation of the war on drugs during the previous administration. I truly wanted it. They wanted to implement it without causing deaths. When the leadership imposed a quota of 50 to 100 per day, we only took it to mean that we had to knock on the doors of 50 to 100 households of suspected of drug use or trafficking. Kasi nga naman, yung tukhang nga kasi, again, mga kotsero, ang tukhang, ang idea niyan is, katok lang talaga. Kakatok lang, di ba? Ganun lang siya. Katok lang talaga. Pero, naging iba yung resulta, naging patayan. From katok to patayan real quick. I also made sure that the rewards my stations receive are legitimate. Some LGUs would reward 100,000 for successful arrests involving big-time drug pushers. We accepted these to fund further operations. Eto na. Espinido said there were also rewards per kill in the drug war. Oh my God! Ano to, video game? GTA 5 lang ang peg? With the budget for the rewards sourced from small state-run STL operations. Oh my God. Oh my God.
Kinukuha sa STL. So may involvement pa ba dito si PCSO? STL eh. Weteng. Ayun nga, weteng lords. So ibig sabihin, si PNP ay naikipagtrabaho sa mga weteng lords. The STL money is remitted directly to the regional director or provincial director. The same goes for the so-called vigilantes. The flow of money was automatic. Woo! Meron pa ang balita kanina, narinig ko sa ibang balita, Pogo, kasama rin daw pati sa Pogo. Involved din daw ba yung Pogos? Diyan. How deep does this rabbit hole go? Seriously. How deep does this go? At ito mga kotsero, itong kay Espenido, sa lugar lang niya to. Sa Misamis. Tapos alam niyo yung nakakabwisit dito mga kotsero. We've been played for fools. The whole Philippines were played for fools. Niloko-loko talaga tayo ng Duterte, guys. Napakawalang ya. Seryoso. Masyado kasi tayong fixated dun sa ano eh. Si Digong really played us for fools. Seriously. Kasi ginamit niya yung galit ng taong bayan sa Dilawan para mabulag tayo sa mga kabalbalan niya. I mean, seriously. Nagka-blind spot tayo eh. I mean, majority of Filipinos, including myself, hindi ko yun yung sarili ko. Hindi ko exempt yung sarili ko kasi pinagtanggol ko si Digong eh. Simula nag-start ako sa YouTube. So that's 2019. Hanggang up until recently lang, up until 2023. Nagtatanggol ko yung mga Duterte. He really played the Filipinos for fools, no? Nagpanggap-panggap siya na mahal ko lang ang bansa, mahal ko lang ang mga apo, ganyan-ganyan. Paano pag lumaki yung mga apo ko? Na puro drugs, kawawa naman sila, etc. Luluha-luha pa, kunyari. Tapos kahalik-halik kunyari sa Philippine flag. Pero hayop naman pala. Anak-anak, pa. Nakakabwisit eh. Di ba? May secret agreement na pala sa China, tapos pinapatay pala yung mga kalaban niya sa drug trade. Yun yung problema dun eh. Yun yung nakakabwisit dun, you know? Nagpaka-mafia si Duterte. And he played us for fools. He played us for fools. And alam nyo mga kotsero, the longer this hearing sa dito sa Quad Committee, habang tumatagal yung kwentuhan sa Quad Committee at naglalabasan lahat ng issue sa Pogo, lahat ng issue sa drug war, at yung mga human rights violations, etc. Nare-realize ko unti-unti na talagang dapat wala nang Duterte makaupo sa 2028. I mean, seriously, do you really want this back? Do you really want this back? Yung gantong level ng pamumuno? Parang naglulukoan pa ba tayo? Ayan, so mga kotsero, maraming po salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa Kotsero YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page para lagi kayong updated sa mga ganap sa aking channel. I'll see all of you in our next live stream. God bless and see you next time, guys. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali.
Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?